Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Meron po akong landscaping tutorial, tapos farming, no? And yung pamamasyal. Sa iba po dyan na gusto rin magpa-landscape, nagla-landscape din po ako. Hello, hello, hello. Samahan niyo po si Garden Buddy. Kain po tayo ng rambutan. Ito po. Oops! Ito lang po yung mapupula. Pero mas marami pa po dito. Yan. Ito po yung unang pitas. Ngayon pong taon na ito. Then meron pa pong kasunod. Pero ngayon po si Lance, namimitas pa. Yung nandito po, I think hindi yata nakikita. Nasa 11 kilos na po no? Medyo parang uulan po yung dating po ngayon, pero maalinsangan pa rin. Kaya ako, ayan po, nakatutok sa electric fan. Okay? Ang sa akin lang po siguro, piece of advice, kasi natutuwa ako dahil mas na-appreciate ko po ngayon yung sinasabi rin ni Sir Lito. Though ito, dati na po itong nakatanim. Ang point ko po doon, habang may panahon pa po kayo, pwede na po kayo magtanim. Magtanim lang ng magtanim. Then hindi nyo po namamalayan after 5 years. Mamumunga na lang o namumunga na yung mga itinanim po ninyo mga fruit-bearing trees. Kasi just like this, ano po, di po ba napakamahal ng ng prutas sa palengke? Dati-rati nung bata po ko, nung nag-evacuate po kami doon sa Tanay Rizal sa aking lola, nung pumutok yung pinatubo, doon talaga ako nakakain madalas ng rambutan na talagang wag to sawa naman kasi nga malaki po yung farm niya po doon. Nasa, I think 6 hectares po yata yun. Kaya lang this time, mas na-appreciate ko na po yung namimitas ka ng sarili mong ani sa sarili mong tanim. Okay? Parang ang ganda kasing kung isipin po ninyo, this one nasa 11 kilos, no? Or plus ito. How much po bang 1 kilo po ngayon? Then, sila namimitas pa po dyan. Then, meron pa pong kasunod na pipitasin. So, parang kapag meron ka palang iba't ibang fruit-bearing trees, tapos by season, di po ba? By season, kasi iba-iba naman po yan eh. May araw ng panahon ng pinya, may panahon ng saging, may panahon ng avocado. Panahon din po ng avocado po ngayon. May panahon ng guyabano, may panahon ng mangga. Parang ang sarap pong mamitas. Kasi time to time, parang sa buong isang taon, hindi po nawawalan, hindi nababasyo na kapag pupunta po ng farm, o kaya dito lang po, ito, sa tabing bahay lang po ito meron pong napipitas. So dito, tatandaan po ninyo, mas ma-appreciate po ninyo kapag meron na nga po kayong sariling ani. Ngayon, ang gagawin lang po ninyo, kung meron po kayong lupa na matatamnan, kahit na malit man po yan, much better na mag-start na po kayong magtanim. Tapos in 5 years, doon po ninyo makikita kapag nag-mature na po yung puno na itinanim po ninyo. And for sure, mamumunga na ito, mas ma-appreciate ninyo yung binabangkit ko po sa inyo ngayon. Sayang po kasi yung panahon. Hindi kasi natin namamalayan na yung 5 years na yan, napakabilis po yan. Di po ba? Kaya po, ito pong punong ito, ngayon, nag-iisa lang siya ngayon dito. Meron kami isang puno ng lansones po doon. Pero marami na po kaming puno doon po sa farm. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Meron po akong landscaping tutorial. Tapos farming, no? And yung pamamasyal. Sa iba po dyan na gusto rin magpa-landscape, nagla-landscape din po ako. Pre-estimate, no? Pero usually, kasi nga, minsan hindi kaya ng client or ako po kasi is madali naman po ako mag-adjust. Nakadepende lang ako doon sa budget ni client. Magbibigay ako ng proposal how much yung pwedeng gagastusin sa kanyang landscape. But in the end, kung nararamdaman ko at sasabihin naman ni client na ito lang yung kaya niyang budget, kaya ko pong sumalubong doon po sa budget na gusto niyo. Okay? Again po, Gaylord, your garden bud. Bye-bye.